Good day everyone, set for tuloy from Honda Classic, and today i-check natin yung Honda BR-V 1.5S CVT 2024 year model na Lunar Silver. Here is Honda BR-V na 1.5S. So this one is the second generation of the Honda BR-V. Nilaunch siya mga late 2022. So sa ngayon, sa mga naghihintay ng mga new model or minor model change ng Honda BR-V natin, sa ngayon wala pa siya. Since yung mga last year natin, which is the 2023 year model, ang difference niya is wala sa mga features dito. So sa ORCR lang ang difference niya. So sa year model 2024 versus 2023 sa year 2023. Pagdating sa price, the S variant is still 101,150,000. For the cash discount natin, meron tayong in-offer sa Planta Assist. We're offering the 55,000 discount. Pero pag nag-inquire kayo sa akin, may mga special discount kayo. So expect nyo pwede kung taasan yung pwede ibigay sa inyo na discount. So balik tayo dito sa Honda BR-V. Sa Honda BR-V, ipopost ko dito yung mga dimensions niya and yung mga sukat. Yan, sukat niya, dimensions, wheelbase, ground clearance, more or less is 208mm siya. So ang Honda BR-V natin, sa comparing sa mga same class niya or segment niya na kino-compare dito sa mga competitors natin dyan, is mga MPV siya. So this one is compact SUV siya. So kung kino-compare nyo sa mga Avanza and meron mga expander, siguro sa expander Pro same lang sila. So iba yung MPV sa compact SUV. This one is considered SUV siya. So check natin dito sa front design niya or front features niya. Sa front features niya, wala pang Honda sensing for the S variant. Pero if you're looking for additional safety features, meron tayong VX variant yan. So for the VX variant, meron siyang Honda sensing, tapos curtain airbags, tapos lane watch, and paddle shifter. Plus, may mga iba pang additional, yung mga leather seats. Pero right now, mag-focus tayo dito sa Honda BR-V na S variant. Then dito sa pinaka chassis natin, ang pinaka body structure natin is G-Con. So kinagandahan sa G-Con, may part siyang matigas, may part siyang may crumpled zone. Ang crumpled zone kasi for para magkaroon kayo ng idea, sa crumpled zone siya yung nag-absorb ng impact just in case na ma-involve tayo sa vehicular incident. So nililesen niya yung impact or force na mararamdaman ng passenger. So more or less ang kotse talaga yung sumasalo ng impact during collision. So ito, ang unit natin is Lunar Silver. Yan. Ang ganda ng kulay nito kasi kahit yung mga maalikabok, sobrang ganda kasi dahil hindi siya halata. Pero halos lahat naman ng color lineups natin napakaganda. We have the Crystal Black, Taffeta White. Taffeta White, walang additional to for S variant lang to. And Meteor Gray. Plus syempre itong Lunar Silver na check natin. So kung interested kayong kumuha sa amin dito sa Honda Passive, we're offering also yung IGL 3 years or 1 year warranty ng ceramic coating. Kasi eventually, kasi more on yung mga client ko dati na galing sa ibang branch, wala kami no-offer ng ceramic coating. Dito ang inagandahan, si Honda Pasig na yung bahala sa inyo or all the rest ng Ayala branches. So nag-offer kami ng ceramic coating kasi additional protection yun sa paint natin. So plus long lasting din yung ino-offer natin na shine na hindi mo na kailangan i-wax. So dito tayo, lower portion tayo. For the headlight natin is LED, combination lang siya dito. Yung pinaka single light natin is bulb pa lang siya. Pero the daytime running light and low and high beam natin is all LED na. Plus yung fog lights natin is also LED na. So dito makikita nyo from the last generation niya,
flat na yung pinakanguso and medyo very bold na siya. Parang macho-macho na. So, ito, pag nandito tayo sa side, yan, side view, yan. Sobrang macho na no. Talagang mukha na siyang SUV. So, lang tulis, pero nakikita niyo, puro kanto lang siya. Yan, so, enjoy lang natin. Check lang natin yung front portion niya. Then, sa chrome natin, or grills natin, chrome na yan. Yan. So, ito, naka-integrate siya sa mismong headlight. Tapos dito, so sa grills natin, we have the portion na chrome and matte. Tapos, stripe lang siya na yan. So, for the VX, ano siya high gloss black. Tapos yung mga nagtatanong kung para saan daw to, tinatanggal yan just in case na kunwari natiri kayo or may nagkaroon ng problema yung unit natin. Ito yung panghatak sa pang-tow. Sa lower portion naman natin yung chin natin matte black. Yan. So para siyang may chin. So pag chinek nyo siya sa side yan, parang may hawig siya sa Honda City na chin, yung patulis. Yan. Sa fog lights natin, yan, parang meron din siyang yung mga dating nilalagyan ng mga parang protection sa bumper yan. Ito yung sasalo sa mga parang yung mga kanto-kanto na ano natin. Tapos LED yung fog lights natin. So for the engine natin, ang engine natin is 1.5 inline 4 cylinder siya. Tapos double overhead cam ang pinaka ano natin, cam natin. Tapos ang performance siya 121 PS, CVT transmission tayo, continuous variable transmission. So pulley type na siya. So hindi siya yung 5-speed, unlike sa mga ibang competitor natin na 4-speed lang. Sobrang bitin nun. So CVT transmission, if you have the VX, if you try the VX variant, yung VX kasi is up to 7 position siya. So parang 7 speed. So ganun kaganda. Or syempre, ang mahirap kasi dyan, for example, nag-drive kayo ng 4-speed lang, tapos naka-long drive kayo, long driving kayo, or highway drive kayo, 100 km per hour pa lang, galit na yung engine niyo. So magre-reflect yun sa fuel consumption niyo. For the fuel consumption natin, sa planta, dinideclare is yung halong highway and halong city driving natin, may halong traffic kayo. More or less sa 22 km per liter. Pero kung dito tayo, along Metro Manila, sabihin natin safe yan ng 12 to 16 km per hour, per liter. Pero may mga clients ako galing sa mga norte, ganyan, na-try nila yung BRV, nakakakuha sila ng mga 21 km per liter. So, napaka-tipid, sobrang ganda. For the maintenance naman natin, so pag-usapan na rin natin, ang maintenance and warranty for the BRV natin. So halos lahat naman ng models natin for the Honda po is every 6 months tayo or every 10,000, whichever comes first. So isang advantage namin compared sa mga competitors namin na 5,000 or 3 months, whichever comes first. So twice a year kayo pag sa Honda lang. Pag sa ibang dealer, 4 times. So syempre, makatipid ka ng time, makatipid ka din sa mismong change oil kasi magkano. Halos same lang naman yan sa 3,000 and 10,000, whichever yung mapipili nyo. Then sa warranty naman natin for the whole car, huwag lang yung mga consumables, like yung mga lubricants, yung bulb natin, gulong. Sa technical po na part ng mga kotse, 3 years po tayo or 100,000 kilometers, whichever comes first. So, mag-void ang warranty nyo kung hindi nyo susundin yung PMS natin na 10,000 or 10,000 or 6 months, whichever comes first na natin, PMS natin. Plus, kung nagpagawa din kayo sa labas, kunwari, nagdagdag tayo ng mga accessories, pwede ma-void yung warranty natin. So, pagdating sa warranty naman, ang kinagandahan din dito sa Ayala, we are offering also the 2 years warranty extension. So, extended kayo ng 2 years warranty. Before nyo i-release ang unit, limitless yung magiging sa inyo.
limitless yung budget. So, hindi siya kunwari kung magkano to, 1,150,000. Yun na. Kumbaga, limit yun na yung mismong coverage. Pero for the 2 years po is wala siyang, pagka before nyo i-release, wala siyang limit. So, kahit paulit-ulit yung ipagawa hanggang 2 years, libre po yun. Zero cost yun. Wala kayong gagastusin kahit piso. So, ipopost ko dito yung product na yun. So, pinag-usapan natin dito yung ceramic. Pinag-usapan na natin dito yung 2 years warranty. Dito lang yan sa Ayala. Dito lang yan sa Honda Cars Pasig. So, kung interested kayo sa mga ganong services, pwede yan dito. And we are offering also yung mga magagandang brands ng insurance kung buyer kayo ng kung buyer tayo ng cash buyer tayo or sa PO or pang purchase order natin. Kung wala kayong free insurance, nag-offer lang kami ng mga kilalang brands ng insurance. We have the PPI-MS, syempre number 1 dahil Ayala kami. Tapos yung the rest po, kinagandahan dyan, coverage kayo lahat. Kasi yung ibang dealer kasi na ibang dealer na kalaban namin, they're offering only hindi ko lang isasabihin ko anong brand yun, pero kasi sakit yun sa ulo. Medyo mura nga siya, libre nga siya dun sa mga dealers na yan. Tapos ilalock in kayo, tapos hindi kayo pwede mag-claim sa ibang dealer ng Honda kasi hindi siya kilala. And plus, actually kilala siya ng mga dealer na hindi ganun kaganda mag-remit or magbayad. So ngayon, actually sa lahat ng Ayala, hindi ko binabanggit ko anong insurance to. Pero you have to check kung anong mga insurance na coverage natin before kayo bumili. Kasi for the claim, syempre, magiging problema niya yun. So, number 1 yan, i-double check nyo lagi kung anong mga brands na mga ino-offer sa inyo sa accessories man yan or sa mga insurance man yan. Kasi syempre, kayo yung buyer, as an end user, pagka once na mahirapan kayo mag-claim, siyempre kayo sasakit ng ulo. So, for the side portion natin yan, 17 inches 5 stud. So, 5 stud, check nyo lagi. Kasi yung ibang mga kino-compare dito sa Honda BRV, 4 stud lang siya. So, MPV lang siya, hindi siya pang SUV. Tapos yan, yung mga trims natin na matte black. So, ang ganda niya sa mga light colors kasi lumalabas siya, mas pansin siya sa mga light colors. So, ang brakes natin for the front is disc brake and drum brake sa likod. So, sa drum brake natin, sa front portion natin ng wheels natin, front wheel drive pala to So, dito siya, yung pinaka-traction. Then, meron tayong tinatawag na ABS or anti-lock braking system. So para pagka nag-full stop kayo, just in case additional safety siya, para hindi siya basta-basta mag-skid and madali yung maneuver or steer yung kotse. Plus, meron din tayong tinatawag na vehicle stability assist or parang traction control sa mga iba para hindi tayo mag-oversteering or understeering sa mga curve line or sa mga madudulas na kalsada. Tapos yan, may mga na tayo dito. Fender liner. Tapos yan, next product na i-suggest ko sa inyo pagka kukuha kayo ng kotse is yung full body rust proof or under rust proofing natin. Kasi may mga part dito dun sa kotse natin na hindi pa siya na factory rust proof. Totoo po yung factory rust proof ng kotse, pero hindi pa siya totally fully proof, kumbaga may rust proofing. So ito, may additional lang tayo na pwedeng i-avail dito sa Honda Pasig sa rust proofing, plus may mga insurance, may mga warranty din tayo na offer din sa mga services na ino-offer natin. So yan, pag bumili kayo ng rust proofing dito sa atin, meron din tayong warranty na ino-offer. So we have two choices po, full body rust proof, hanggang sidings yan, lahat para pipinturahan yan, yung parang rubberized na rust proofing, and yung under rust proofing natin. So mas mura pag under rust proofing. Kahit saan doon, pwede naman, advisable naman siya. So yun yung mga natin.
So, pagdating naman sa suspension natin, McPherson yung sa front natin and then torsion sa likod. Tapos dito naman sa side mirror natin, yan, naka-integrated side turn lang tayo, LED na siya. Tapos since sa Honda BRVS natin, hindi pa tayo naka-smart entry, keyless entry lang tayo. Pero syempre, hindi lang basta-basta yung key fob natin na keyless entry. Meron din tayong tinatawag na immobilizer. Yun yung hindi siya pwedeng i-start ng ibang tao kung walang susi. So, hindi siya basta-basta may i-start. Hindi siya basta-basta ma-hotwire. May i-start siya pero hindi siya mapapatakbo. Kasi hahanapin yung mismong key fob natin na susi. Hahanapin niya yung microchip na nasa loob para mapa-start ng kotse. Plus, meron tayong forced entry alarm. Sa forced entry alarm naman, yun naman yung, kunwari, nalock nyo to, tapos pilitin siyang buksan, mag-a-alarm siya. Yung pinakatunog niya, yung mismong, tawag doon, yung busino niya. So yan, tapos, pag-usapan na rin natin yung susi. Sa key fob kasi natin, kinagandahan din dun sa key fob natin, sa mismong susi natin. We can use the key for pwede ma-start natin yung kotse. That's tinatawag siyang remote engine start. Sa remote engine start, kailangan mo lang i-press yung lock and then yung pa-circle. Hold nyo lang yung pa-circle na yun, tapos hintayin nyo siya up to ma-start yung kotse. So, napakaganda yan kasi sa remote engine start naman, kaya mo lang siya pwedeng i-start or kaya may purpose na gano'n na may i-start mo siya using the remote. For example, yan dito, mainit siya ngayong tanghali. Tapos may kausap ako sa loob. Siguro, pwede mo siyang, pagpaalis ka na, pwede mo siyang i-start para pag-start kasi ng kotse, bubukas yung aircon niya. So, mapapababa natin yung temperature ng cabin para pagpasok mo, medyo malamig na. Sa roof rail natin, syempre, dahil SUV tayo, may roof rail tayo. Sa mga mahilig mag-camping, maglagay ng mga roof racks dyan, pwede natin yan palagyan. Tapos sa likod naman natin, ayan, full LED na siya. Tapos combination siya dito. Nakabulb pa din siya. Tapos LED na rin yung plate light natin. Then, meron tayong back camera. Tapos dito naman yung sa washer natin, shark fin antenna para mas more sporty siya. LED yung third brake light natin. Tapos meron tayong defogger. Yan yung mga lens. So check natin dito sa compartment. Sa compartment natin, kung i-occupy niya yung 7-seater niya, nasa around siya, over 200 liters lang siya dito. Pero kung most of the time hindi naman kayo laging puno, pwede natin i-fold sa third row. 50-50. Yan, nasa around 800 na siya. Tapos sa third row, syempre may mga cup holder, lalagyan na ng phone. So, isa lang wala dito is yung tonneau cover, pero additional siya, pwede kayong bumili. So, dito naman is yung tools natin. Tapos pag finold niyo yung third row seats, over more than 1,000 liters yung space niya or tank capacity niya. So ito yung pinaka-exterior ng Honda BRV. So ngayon, iti-check naman natin yung interior, papasok tayo. So ito yung sa security niya, meron tayong immobilizer, yan. Dahil sa microchip natin. Hindi siya smart entry, naka-keyless entry siya. Sa loob naman natin, dito yung ma-check natin. So, sa sidings natin, yan. Yung power natin, side mirror natin, pwede natin i-adjust yan. Central lock natin, isa lang yung auto, yung sa switch ng window natin, and window lock. Tapos, ito, silver. May mga silver lining siya. Tapos pag tumakbo kayo, maganda rin dito sa BRV, meron tayong tinatawag na auto door lock. So, kailangan nyo na tumakbo ng pag nakalimutan nyo mag-lock, 15 km/h mag-auto lock na siya.
So dito sa may side version na to, yan meron tayong switch tayo ng vehicle stability assist. Tapos yan, plastic yung mga trims natin or dashboard natin. Tapos yung rear view natin, yan, meron tayong mirror, vanity mirror, map light natin. So sa kabilang side, naka vanity mirror din. Tapos sa cluster natin ito, so may may TFT siya, information dito sa gitna. Tapos yan, RPM natin, tapos yung kilometer per hour natin. So nandiyan. So ang maganda din dito, kahit entry level tayo ng Honda BR-V, naka-smart, naka-push start na rin siya. Push start. Tapos naka-audio controls na rin siya. Audio controls, tapos Bluetooth hands-free. Yan. Kasi ito yung sa headlight natin. Tapos yung sa wipers natin. Adjust ko lang yung Ayan. So, dito naman, meron tayong 7 inches. Yan. Na touchscreen natin. Apple CarPlay na din siya, and Auto Android na rin siya, pero kailangan natin ng original na cord. Tapos sa Apple CarPlay dapat lagi naka-on yung Siri nyo. So kasaksak nyo lang dito, yan, para ma-connect nyo or yung phone mirroring. So ito rin sa USB, connected din siya sa may mismong head unit natin, just in case na may mga gusto kong tugtog sa through USB, pwede kami download ng mga MP3s. Tapos dito naman yung power outlet natin na 12 volts. So pag may mga accessories kayo na kailangan ng power outlet, dyan yun. Tapos syempre may wala siyang built-in na Navi. Pero since meron tayong Apple CarPlay and Auto Android, ang maganda kasi dyan, phone mirroring, kung may mga Waze kayo or mga Google Map, pwede na rin dyan. Tapos dito naman is yung, yan, sa aircon natin. So dito, up and down sa fan natin, air circulator natin, itong dalawa. Front vents natin, kung yan gusto nyo. Rear defogger natin, so lagay nyo lang i-off yan, lalo na kung mainit kasi pwede makabasag yan ng salamin. Sa modes, kung gusto nyo yung front lang or yung sa foot or sa front, dito sa may ibabaw ng dashboard. Max Cool, yan naman kung hindi kayo nakapag-engine remote start, tapos kailangan nyo nang umalis, pinutin nyo lang to, nakatodo lahat ng sa aircon niya para mas mabilis naman. Tapos, pag in-off nyo siya, pinutin nyo lang din kung ano yung by default niya na settings, babalik na siya dun. AC, on-off ng AC, on-off lahat ng aircon natin. Tapos yung sa thermostat, kung gaano kalamig yung gusto nyo, pwede nyo i-adjust dyan. Dito naman sa portion na to, yan, may mga cup holder tayo, barya, lalagyanan. Ayan. Tapos dito, bukasan ng sa tank natin, tapos sa sa engine bay. Tapos ito yung sa natin. Yan, may park, reverse, meron tayong tawag dito? Camera. Sorry. Camera, tas neutral, drive, S-mode. Sa S-mode, ginagamit yan most of the time kung paakyat kayo, mag-overtake, gusto nyo mas aggressive. And for the safety niyo, maganda kasi dito is, syempre, may engine brake tayo. Tapos low, kung mas nabibitin kayo sa mga akyatan, low gears yun. Sunbrake natin ganun, with armrest. Tapos ito yung materials ng natin, fabric. Ayan. Syempre, pag dito sa likod, may sarili siyang vents sa likod. So kung anong settings yun dito sa unahan, yun din yung lalabas na lamig sa likod. So yan, so 7-seater tayo. Dito sa likod, 60-40, pwede yung tupi. Yan, tapos 4 speakers po. So yan yung loob natin. So yun guys, kung interested tayo sa Honda BR-V, we're offering the 0 down. Tapos sa mga discounting naman, nagaganda yung discount natin dito sa Honda BR-V. Pwede ako mag-offer sa inyo ng additional discount kung na company PO to or
cash transaction or any mode of payments. Pero for the financing, we have the low down payment and the zero down. Kung interested kayo, pwede nyo akong kontakin. Iwan ko yung number ko dito and pwede tayo mag-usap. And we're offering also a free test drive. Kung gusto nyo mag-test drive ng Honda BRV, pwede ko kayong offera ng schedule lang natin syempre pag test drive tayo. So, kung nagustuhan niyo itong video natin, so please mag-subscribe kayo, paki-like, follow, and share yung video natin. So, maraming salamat sa inyo and God bless po sa inyong lahat.